So ngayon, tapos na yung ang initial setup natin dito sa server and then sa ating Windows 11. So na-join na natin. So ngayon, meron tayong simple file sharing, di ba? Ang gagawin kasi ng client doon, anytime or hindi siya pwedeng palaging maggaganto, imamap niya. This is 01 HR folder. Hindi pwedeng ganun. So kailangan automap na rito sa kanya para hindi na siya lagi mag-ask ng sa IT ng support kung paano i-map yung ano. Hindi na kailangan ganoon. So mag-implement tayo ng GPO dito sa server. Open lang natin yung group policy management. Tapos yan, punta yung sites tuloy, domains. Expand lang natin yan and then dito sa group policy object, gawa lang tayong bago. So new auto map drive. And then itong auto map drive, edit natin. User configuration ba yun? So, preferences, Windows. So, dito tayo sa user configuration. Yan, ito, drive maps. So, new, drive maps, and then create. Ang location niya is DC01, tapos HR folder. So, ayan yung location. So, reconnect natin. Then, use na lang natin letter A. Pwede rin naman use first available. And then show this drive. And then apply. Yun. And then punta tayo ng Windows 11. Ay hindi, hindi pa pala tapos sa Windows Server. So nagawa pa lang natin siya. Kailangan natin siya ikabit sa kung nasaan yung user. So dito. So makikita nyo, yung laman ng user natin, syempre, IT at HR. So pati sa IT na account, mamamap yung HR folder, 'di ba? Ngayon, ang gagawin natin, kaya-create ako ng bagong OU IT user. Tapos, ito, move ko na lang dito. Tapos ito, re-rename ko HR user. So, yun. Tapos punta tayo ng GPO ulit. Reload natin to. Yan na. So, yung GPO natin na ginawa, automap drive, ikakabit natin siya dun sa sa HR. To. Link an existing GPO. So, yung automap drive. Pagka in-expand nyo yan, meron na siya. Pero, hindi pa mag-e-effect yan sa HR. Kasi, may need pa tayong command na gagawin. CMD, then, GP update. Force natin yung update na yon na mag-take effect sa Windows 11 na to. Computer policy update has been complete. Yan, and then, restart lang natin. Pero hindi na kailangan no? Nag-take effect na Di ba? Pagka-update natin, pagka-GP update natin, nag-take effect na. Ito na yung kanyang HR folder. Ngayon, gawa naman tayo para sa IT. So, sign out natin to. Punta tayo ng Windows Server. Dapat nga, rename ko to ng HR. Yan. Tapos, gawa tayo ulit ng auto map drive IT. So, edit natin yan. Punta tayo ng computer configuration, user configuration, map drives, new map drives, create. Siyempre, yung kanyang location ay IT folder. This is 01 IT folder. Reconnect, then show. Apply. Ay, B na lang. Okay. Ngayon, punta tayo ng IT user. So, wala pa tayo dito. Pag in-expand nyo, wala pa tayong GPO dyan. So, link natin yung GPO. Piliin natin pang IT. Yan, naka-auto map drive na. Ang gagawin pala natin, ba't sinign out ko? Dapat pala, hindi muna. Ilalagin ko yung IT So, check natin kung nag-take effect na. Ayun, nag-take effect na.
Ay, so makita nyo, di ba, IT folder. Yun na. So, yun guys, meron na tayong basic file sharing na merong GPO na naka-apply, auto map drive, para hindi na magma-manual map yung mga user natin para ma-access yung kanilang shared folder. So, yan. Lagi na yan dyan nakamap dahil kung mapapansin nyo rito, CMD tayo, gp result/r. Ayun o, makikita nyo sa applied group policy objects na ang naka-apply sa kanya is automap drive IT, which is ito, automap drive IT. Yan. So sa HR user, ganun din. So yun yung setup natin for today, guys. So pero bago ako matapos sa video nito, may papakita ako sa inyo. Puntahan natin itong PC ng IT or ng Windows 11. Kung makikita nyo sa IT folder, yung kanyang space 19.4 GB free of 19.5 gigabyte. Yung total na yan is ito yan. Ito yan yung nasa server. Yan yung total niyan. So, halimbawa, hindi natin binago to, or I mean, ayan yung naka-define sa kanila or yung naka-assign, pwedeng mag-save dito si IT folder or si IT user or si HR user ng malalaking file, and then pwedeng mapuno to. Pag napuno to, mapupuno rin to. Ganun ang mangyayari dyan. So, kaya dun papasok yung tinatawag nating FSRM or File Server Resource Manager. Kumbaga, dito sa kabuuan ng drive na to, mag-a-assign lang tayo or mag-a-allocate lang tayo ng specific storage or capacity para sa IT folder at sa HR folder. Which is, ang gagawin nga natin is, for example, or for testing purposes, is dito sa IT is 20 MB lang. Ang 20 megabytes lang ang i-allocate natin dito sa kanila. Sa IT at saka sa HR. So, stay tuned kayo guys. Yun yung sa next video natin. Maraming salamat.